Tikman naman natin yung soup natin. Ma. Hello mga ka-Sweet Life, for today's video tayo ay gagawa ng beef stew o yung white stew na tinatawag nila dito sa Japan. Since meron tayong nakuha ditong gulay galing sa kapitbahay natin iniwan sa ating entrance. At nagulat ako dito guys, first time ko nakakita ng spinach na ganito kalalaki at ang tataba. Supposed to be yung mga ganitong spinach, ang size niya lang ay isang dangkal. Pero eto nga nagulat ako, halos kasing laki niya yung gabi. Kaya naman naisip ng lola nyo na gumawa tayo ng white stew dahil masarap din siya instead broccoli. Sa mga sangkap na gagamitin natin, napakadali lang. Kailangan lang natin ng gatas, ng beef, patatas, or kamote. Since hindi ako kumakain ng patatas, kamote yung gagamitin natin. And then, kailangan din natin ng carrots. And then, optional kung pwede kayong maglagay ng cheese, mas masarap. Kung ayaw nyo naman, ay pwedeng wala. At syempre, hindi mawawala yung ating white stew bar na nabibili lang din sa Daiso kung kayo ay pupunta dito sa Japan. At meron din sa mga supermarket. Syempre, ang unang gagawin natin ay babalatan natin yung ating mga gulay katulad netong ating kamote plus yung ating carrots at hihiwain lang natin siya ng bite size. It's up to you guys kung gaano kalaki yung gusto nyong hiwa. At ang ginagawa usually ng mga Hapon napakalalaki, kaya lang ako mas gusto kasi yung mga maliliit lang para madali siyang maluto at the same time hindi nakakaumay kapag ka malalaki, no. Ito ay maliliit na size lang, parang pang minudo nga lang halos. At kamote ang ginagamit ko guys kasi masarap yung kamote, mas manamis-namis siya kumpara sa patatas. At the same time ay alam kong hindi masasayang dahil nakakain nga. Kahit yung mga anak ko mahilig sa french fries pero hindi nila kinakain masyado ang patatas kapag ka ibang luto. Tapos ito namang ating spinach ay hiniwa lang natin na mas maliit. Actually alam nyo guys, gustong gusto ko yung ganitong klaseng spinach, yung mas mahaba yung tangkay niya kumpara dun sa mas madaming dahon. And then dito hinihiwa lang natin ng pinong-pino yung ating sibuyas at hindi tayo maglalagay ng bawang dito guys, sibuyas lang. Tapos yung ating beef ay kailangan mas maliliit na hiwa syempre para mas mapadami natin at mas lumasa siya dun sa ating sabaw. Si Apo sumasabay sa ating pagdadab. O, ikaw na magdab. O, yung galing ng baby. O, shush. Tapos ilagyan lang natin ng asin yung ating beef para lang may lasa siya pag ginisa natin siya. Tapos dito gumamit lang tayo guys ng butter and then naglagay lang tayo ng mantika para pang saute natin. Tapos nilagay na rin natin yung ating sibuyas hanggang sa lumambot lang ng konti. Hindi natin hintay maging brown. And then nilaho ko na rin yung ating patatas at carrots para makasama siya, maka-absorb ng lasa ng butter. And then naglagay lang tayo syempre ng salt and pepper pampalasa. Tapos, nilagay na rin natin yung ating beef. Hindi natin susunugin to guys ha. Medyo light brown lang ang kailangan natin sa kanya. Tapos nito guys, mag-a-add lang tayo ng tubig. Depende sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong gawin. Pero ako gusto ko konti lang kasi para mas madali siyang maubos at mas malasa. Pasensya na kayo sa boses ng lola nyo guys kung medyo gumagaralgal dahil meron tayong allergy. Kaya lagi makatila lamunan ko. And hindi pa natatapos yung ating pinagdadaan ng trangkaso. Medyo may konti pa tayong nararamdaman. Tapos dito guys, naglagay lang tayo ng butter. Medyo nahirapan ako dito maghiwa kasi galing sa freezer yung butter ko. Kakatago ko kay Aska dahil gawa ng cookies. Ayan, pinreezer ko. Nahirapan tuloy akong maghiwa ngayon. Dito, ang gagamitan ko nito guys, magtutosta tayo ng tinapay. Kaya kinakailangan natin tuntunawin. And then nag-add lang ako dito ng garlic powder para lumasa siya. Hindi na natin kailangang maglagay ng asin guys kasi salted butter na yung binili natin. Tapos habang kumukulutong ating ginagawang stew ay ilalagay na natin yung ating bar. Ganyan ang itsura niya guys. So pwede nyo siyang hatiin sa apat. Kaya depende sa inyo kung gaano kalasa yung gusto nyo o gaano kaalat. Kasi medyo maalat siya guys. Yun ang pag-iingatan nyo. Ikaw na magdab. Ikaw na tumapos. Tapos naglagay lang daw ako ng gatas. Si Apo kasi nakikidab. Tapos yung fresh milk natin, ayan, nilagay na natin. And then, pagka ganitong maluluto na yung stew natin, papatayin ko na yung apoy, saka ko ilalagay yung gulay para still fresh yung ating lasa ng gulay plus malutong. So dito guys, gagamit lang ako ng kawali sa pagtutusta ng tinapay. Pinunasan ko na muna ng mantika yung ating kawali. Hindi
hindi na tayo gagamit ng oven. So, kawali lang pwede na tayo magtosta. Tapos, yung tinunaw nating butter, ayan, ilalagay lang natin siya sa ibabaw para yung tinapay natin ay may lasa. At napakasarap nito. Favorite to ng asawa ko at ng mga anak ko kapag ka merong lasa ng garlic. Tapos, ayan, hihiwain lang natin siya sa 4 para mas madali siyang maisawsaw doon sa ating white stew. Di nyo na kailangan ng kanin dito, guys. Talaga, ang kapartner nito ay toasted bread o yung katulad nito ng ating garlic bread na ginawa. So, ayan na, guys. Ready na yung ating hapunan at naghihintay na sa ating guys. Tikman naman natin yung soup natin. Mama na soup do. Ang lutong pa ng gulay, guys. Pero garlic butter. なんかつけた Niyaw. Bagay yung sausawan natin, guys. Super sarap. Sarap, guys. No? Ang sarap, guys, nung yung amoy ng butter tsaka nung garlic. Kaya bagay na bagay sa soup natin. Actually, ang nilalagay dito, guys, patatas. Kaya lang, hindi ako siya masyadong mahilig sa patatas. Kamuti talaga nilalagay ko sa mga lutong ulam ko, even nilaga. Tamis ng imo. Ama. Imo, ama. 入ってない入ってた少しだけ甘いよ May manika dito gusto rin makikain. Paborito nila to, guys, lagi pagka gumagawa ako nito. Gantong taglamig pa siya baga. So, yun lang, guys. Next time, itry nyo din gumawa ng katulad nito dahil sure na magugustuhan to ng mga anak nyo. Bye bye